At least pumasok. Mamaya ko na sagutin, Sir Iron Lead, ha? Okay. Ito na. Hello, Mr. Babia. Magandang gabi. Magandang gabi naman, brother. Ipakita Okay lang mo ba muna yung papasok mukha ko na mo. magtanong? Ipakita mo muna yung mukha mo. Nasa ako na ko eh, mahina ang signal ko eh. Ay, Pero kung gusto mo, kung mahina, pero kung gusto mo makita ko. kung mahina po yung makita signal mo, dapat naglalag yung audio ninyo. So, bakit mo hindi mapakita yung mukha mo? Hindi, makinig ka muna. Hindi pa ako tapos. Makinig ka muna. Yung mukha ko, para makita nyo, alam lang kasi yung mga membro nyo, yung iba, ng mukha ko, nakita nga doon sa punto-punto. Hindi po, dito hindi ko pa nakita, hindi pa kita kailan nakita. So, pumasok ka na dito. Ipakita mo yung mukha mo. Ay, search mo lang doon. Naduduwag ka kasi, di ba? Makita mo yung mukha ko doon. Ay, hindi, ngayon may ipakita. Ipakita mo yung mukha mo. Hindi ko nakipakita ang mukha ko kasi mahina nga ang signal. Mahinang signal. Sige, hindi kasi ako doon sa punto por punto Dito ka nagtanong sa akin, so dapat ipakita mo yung mukha mo. Kung hindi ka talaga duwag, okay, sige, yung alibay mo is mahina yung signal, okay, magtanong ka na. Pagkatapos ako na magtatanong, bibigyan kita ng 5 tanong. Pagkatapos ako na naman ang magtatanong sa iyo mamaya, ha? Sige, first tanong. Nawala. Okay, ito. Okay, unang tanong. Ako nga magtatanong. Kaya nga, di ba? Di ba sabi ko, bibigyan kita ng 5 tanong. Pagkatapos ako na naman ang magtatanong sa iyo mamaya. Hindi, magtatanong ako, isang tanong lang. Hindi ka ba nakikinig eh? Hindi ba? Pinakinggan nga kita, di ba? Sabi mo isa, kaya ang gusto nga, ko 5. Kaya nga ako pumasok para magtanong ako ng isang tanong. Ganun po ba? So ngayon, kung isang tanong lang, pag may follow-up, so ibig sabihin, binabiolate mo yung sinasabi mo na isang tanong lang. Pag may follow-up. Yun nga ang message ko doon eh, isang tanong. Kaya nga, di ba? Baka magpa-follow up ka mamaya. So, ang deal natin, isang tanong lang. So, wala nang follow-up, siyempre, isang tanong lang, di ba? Yes. Di ba? Yes. Tama po ba? Sige, unang tanong. Sige, magtatanong na ako? Patanong ka na. Isang tanong lang ha, sabi mo? Sige. Sige, magtanong na ako. Sige, isang tanong lang ha. Sa dami niyong santo, kahit isang santo lang, magbigay ka na pinapayagan ng Diyos na gawan niyo ng imahe at yukuran. Kahit isang sitas lang sa Biblia. Yan lang. Misleading. Misleading ang question. Misleading. Isang sitas lang. Misleading. Ito sagot ha. Sa sinasabi ko, misleading. Bakit po? Kasi tapos na ang Biblia nang naging santo ang mga taong yan. Tika muna, makinig ka muna. Misleading nga, di ba? Pag sinabing misleading, binabiolate mo yung truth na sinasabi ng banal na kasulatan. Kahit nga yung pangalan na sulat wala nga sa Biblia, di ba? Di ba? Kahit mga pastor sa hindi ba sabihin, tika muna, makinig muna ka muna sa akin. Tika. Hindi. Nagsasagot pa ako, di ba? Di ba sinabi mo kanina, isang tanong lang. Tika. Makinig ka muna. Di ba sabi mo kanina, isang tanong lang yung itatanong mo. So, makinig ka sa sagot ko. Di ba sinabi ko kanina, kinonfirm ko pa sa iyo kanina, kung merong follow-up, so bawal na. Sabi niya, isang tanong lang. Ito yung sagot ko. Yung question mo is misleading. Bakit po misleading? Number 1, tapos na nakasulat ang Biblia, mga around 1st century, before pa naging mga santo yung mga tao na merong mga imahen sa loob ng Iglesia Katolika. At that time, sa 1st, 2nd, and 3rd century, meron po silang mga imahen pero hindi po sila makapag-reveal sa publiko. Bakit po? Under persecution po sila. Number 3,
Number 3, hindi po pwedeng isulat lahat po ang nakasulat, yung mga action po nila sa banal na kasulatan. Bakit po? Dahil marami pong mga hindi mananampalataya na binabalasubas nila ang pananampalatayang itinuturo ng mga Kristiyano. Kaya nga sinabi ni San Pablo na kahit kami o isang anghel na pumarito na galing sa langit na magtuturo ng mga bagay na hindi namin itinuturo, yung mga taong yan ay itakwil yan. So yan po, yan yung sagot ko. Ko-confirm ko yung tanong ko. Teka muna, 'di ba sabi mo, isa lang, 'di ba? So ako na naman ang magtatanong. Ako na naman, tapos na eh. Teka muna. Tapos ka na nagtanong. Sinagot ko na yung tanong mo. Sinabi ko na misleading. Hindi pwede sa mga, yung tanong mo, hindi pwede sa mga taong may tamang pag-iisip. Okay. I-confirm ko ang tanong ko Ako kasi muna sabi magtatanong. niyo, dami ng santo. Teka. Isang tanong. Nasagot ko na eh. Nasagot ko na. Yung tanong mo kanina, nasagot ko na, di ba? Ang hinahanap mo sa akin talata sa Biblia, di ba? Yan yung tanong mo, di ba? O sinagot ko na. Magbigay ka ng talata Sinabi para ko sa iyo support. kanina, teka. Sinabi ko sa iyo kanina, ngayon meron na siyang muka. Ipakita mo yung muka mo. Okay. Sinabi ko na sa iyo kanina, misleading 'yon. Ibig sabihin nagsisinungaling ka. Ngayon, pag sinabi kong misleading, ibig sabihin hindi po yan sang-ayon ayon sa kasaysayan at nakasulat sa Biblia. Misleading nga, di ba? Okay. So ako naman yung magtatanong, Mr. Babia. Ako naman yung magtatanong, Mr. Babia. Sige, magtanong ka. Unang tanong, Mr. Babia. Ayon sa banal na kasulatan, ang templo ng Diyos ay may mga imahe at mga larawan. Sa inyo ba, meron ba kayong mga imahe at larawan? Wala kaming imahe mga larawan. So ibig sabihin, Ako naman nagtatanong. yung kapilya ninyo ay hindi templo ng Diyos. It doesn't mean na kung wala kaming larawan. Hikog! Next question, Mr. Babia. Itong mga imahe na nakasulat sa banal na kasulatan. Teka muna, di ba kanina? Sabi mo kanina, isa lang yung tanong mo. Sa akin is lima eh. Para sila kayo punto por punto. Hindi pa ako makasagot. Hindi pa ako makasagot. My question is very clear, categorical, answerable by yes or no. You have to answer it yes or no. Okay. So next question. Sinabi ko nga kanina eh. Next question. Nang sinabi ng Diyos, gumawa ka ng imahe ng kerubin. Sumasang-ayon ka ba rito o hindi? Yes, gumawa siya pero hindi yon Meron ba kayong mga imahen sa loob ng iglesia ninyo? Anong klaseng imahen? Imahe ng kerubin. Sige, ganun. Wala kaming imahen para yukuran. Hindi niyo sinunod ang Panginoong Diyos. Next question. Ang dami ng question, no? Para hindi yukuran. Grabe, ang daming question. Pang-apat. Lima yung question ko eh. Isa lang tanong ko. Ikaw, gusto mo yung isa lang yung tanong, di ba? Ikaw yung nagsabi kanina. Binigyan kita ng 5 tanong, sabi mo isa lang. So isa lang yung tanong mo. Ngayon, akin 5. 5 yung sinasabi ko kanina, di ba? Grabe, isa versus 5. Next question. Sige, padayon. Sige, padayon lang. Tuon akong kabaw ka makigdebate, di mo na yan kamao. Ito mo, di ka ba? Dagang mo. Next question. Kining iglesia nga imong gipasakupan karon. Itong iglesia na inaaniban mo ngayon. Narehistro ba ito sa gobyerno? Tama po ba? Ay, siyempre naman, magpasakop ka sa pamahalaan eh. Nasa Biblia din yan eh. Hindi mo pala nabasa? Tanong. Ayon sa rehistro niyo, sino founder? Si Cristo o si El Soriano? Founder? Opo. Magbigay ka ngayon ng kuan. I-confirm ko muna. Magbigay ka ngayon ng... Uulitin ko tanong ko. Teka muna. Uulitin ko Magbigay tanong ka ko. muna ng confirmation Ayon sa ng... registration papers ng rehistro ninyo sa MCGI, Members of Church of God International, or ang old name nito is ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. Ayon sa nakasulat sa rehistro, sino founder? Si Cristo o Soriano? Tiga lang, misleading yan eh. Yan ang misleading. Palasi yan, palasi. Anong klaseng palasi yan? Misleading ha. Anong klaseng palasi yan? Teka muna. Anong klaseng palasi yan? Hindi yung totoo. Anong klaseng palasi yan?
Hindi nga totoo. Anong hindi totoo? Anong klaseng pala? Sabi mo fallacy yung argumento ko. Anong klaseng fallacy yan? Murang pikoy, parang parot ito eh. Nagsasalita na hindi alam yung nagsalita. Ako naman magpaliwanag. Ako naman magpaliwanag. Ayon sa rehistro, Mr. Babia, hindi mo pa sinagot yung tanong ko eh. Ayon sa rehistro, meron pa nga akong isang tanong eh. Ayon sa rehistro ng MCGI. Malayo ng topic natin. Ang topic natin yung mga larawan. Bakit pumunta ka doon sa sinong founder? Wala tayong particular topic na ano. Wala tayong particular topic na tika muna. Parang nag-ano kay. Di ba? Wala tayong particular topic na dapat ang diskusyon. Kaya nga, di ba, sana, nagdidebate tayo nung last, sana, di ba? Pero hindi ka sumipot eh. So ngayon, so simple diskusyon ito, walang topic kahit anong topic ang ating diskusyonan. So tapos ako sa laro, nahikog ka na eh. So ngayon, tanong ko sa iyo, ayon sa rehistro ni Soriano, sa rehistro ng MCGI, sino founder? Si Cristo o Soriano? Si Cristo Soriano. Ayun, batas pang tao ang gusto mo pag-usapan? Ay, hindi mo na. Tika muna. Batas ng tao, batas ng Diyos. Diba sinabi mo kanina, ayon yan sa Biblia, dapat ka sumunod. So, siyempre, batas yan ng Diyos, diba? So ngayon, tanong. Ayon sa rehistro, sino founder? Si Cristo o si Soriano? Hikog! Last question. Tawa talaga to. Hindi mo nasagot, Mr. Sige, Babia. magtanong ka. Sige. Sige, marami kang tanong. Ayon sa information data sheet ninyo, yan nagparehistro sa Soriano. Ano nakalagay? Tika mo, mamaya na sa laban. Mamaya sa laban. Nahikog ka na eh. Hindi kita pa sasagutin. Tiga. Wala tayong official na topic, Mr. Babia. Yan ang gusto ko eh. Bakit mo iniba? Any topic, pwede ko itong itanong sa iyo. Okay. Dito lang muna tayo sa ano. Larawan ng topic natin. Sino may sabi sa larawan yung topic natin? Sino may sabi sa iyo? Hindi kita sasagutin pag iniba mo. Wala may sabi sa iyo. Wala tayong kasunduan na magdedebate o magdiskusyon tayo sa larawan lang ngayon. Wala tayong kasunduan na yan. So kahit ano pwede ko itanong sa iyo. Tika muna. Ang tanong ko, isang tanong lang tungkol sa imahe. Bakit pumunta ka dyan? Teka muna. Nawala na naman eh. Teka muna, Mr. Babia. Karong-klaro yung tanong ko eh. Karong tanong ko. Pinakauna, wala tayong official na agreement na magdidiskusyon tayo patungkol lang sa larawan. Wala. Number 2, siyempre diskusyon ito. Pumasok ka sa akin, meron akong topic. Nagtanong ka nga, hindi sang-ayon sa topic namin ngayon eh. So ngayon, magtatanong ako na hindi rin sa ngayon sa topic natin ngayon. Okay, so ngayon, tanong ko sa iyo, ayon sa information data sheet na pinirmahan ni Eliseo Soriano na nagparehistro sa gobyerno, ano ang ipinarehistro po niya? Iglesia o kumpanya? Brad, wala ka lang sa topic, Brad. Ay, hindi. Anong wala sa topic? Kailan may hindi ako nawala sa topic? Kasi open topic ang lahat ng ito ngayon kasi wala tayong agreement na yan lang yung diskusyon na natin. Any topic pwede kong itanong sa'yo. Okay. Again, ayon sa rehistro ni Soriano, sa rehistro sa gobyerno, ayon sa rehistro, ano ang nakalagay bilang information ng iglesyang ipanirehistro ni Soriano? Kumpanya? Tanong lang pala. Hindi. Kaya nga, di ba, nagtatanong ako sa'yo kanina pa eh. Okay. Ayon sa information sheet, nawala. Ikaw Luwi kayo. Lawara. Tingnan nyo, di ba? Kanina, isa lang yung tanong ko. Pagkatapos, sabi ko, misleading. Kumupi pa sa akin, misleading ang tanong ko. Sabi niya, fallacy. Anong klaseng fallacy? Hindi naman makasagot. Natatawa ako ng mga taong ito. Okay, pinaka number 1, wala na siya eh. Hindi daw yuyukuran. Hindi pa nga ako pumunta doon sa yukuran. Yun lang paggawa.
So ibig sabihin, hindi nila sinusunod ang Panginoong Diyos. Hindi nila sinusunod. Kung totoo talaga nila, sinusunod nila ang Diyos, talaga, meron silang imahen sa loob ng kanilang iglesia. Ibig sabihin, hindi nila sinusunod, so wala sa kanila. Number 2, doon kami sa rehistro. Hindi naman si Kristo yung founder ninyo. Meron ka pang alibay, sa lupa po ba yung batas ba sa lupa yan o batas ng Diyos? Kinuot nga nila, di ba? Siniping nga nila yung Romans chapter 13, di ba? Sabi, kailangan tayong magpasakop sa gobyerno. So ibig sabihin, yung nasa gobyerno ay pinahihintulutan niya ng Diyos. So ngayon, ayon sa nakasulat na statement ng gobyerno, imposible naman po na ang gobyerno at ang Diyos na pinahihintulutan ng Diyos ang gobyerno ay contrary po ang mga pinagsasabi niya sa batas ng Diyos, di ba? So ngayon, ayon sa rehistro sa gobyerno, ipinarehistro ng Soriano, ano po ba nakasulat? Sino po ba founder? Si Kristo o si Soriano? Ngayon, sa registration papers nila, ang ipinarehistro ba ni Soriano, iglesia or kumpanya? Sabi niya, out of topic, wala naman kaming wala naman kaming agreement na larawan lang yung namin, yung didiskusyon na namin sa ngayon. Nung isang araw, dapat yun lang yung time na yun na yan yung pagdidiskusyon na namin. Pero hindi siya sumipot eh. Ngayon, sumipot siya na wala kaming formal agreement. Di nagtatanong ako ng nagtatanong. So, akala ko magaling makipagdebate. Ang problema,